Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,959-65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikaw. Sino ka? Gulat na gulat si Jeremias. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali siyang mahuga at palabas sa katawan ni Berting. Dahil ang tunay niyang anyo ay kaluluwa, normal pa rin ang kanyang paggana. Gayunpaman, natuklasan niya agad na hindi siya makagalaw sa harap ng binata na nakasuot ng gininto ang damit. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyang napigilan. Ang aura ng kabilang panig ay nakakatakot at napakalakas. Jeremias, huwag kang mag-abalang magpumiglas, malamig na sabi ni Alvin, sa tingin mo ba ay makakatakas ka mula sa isang emperador ng mga Diyos? Emperador ng mga Diyos. Hindi lamang nanginag ng malakas si Jeremias nang marinig ang mga salitang ito, kundi pati na rin ang kanyang mga nasasakupan, kabilang ang pangalawang pinuno ng Profound Spirit Alliance, ay nanginag sa takot. Nabigla sila na ang kanilang pinuno ay talagang nag-udyok sa isang emperador ng mga Diyos. Kanina, iniisip nila kung anong uri ng tao ang makakaharap ng ganoon kadali ang kanilang pinuno, na isang intermediate Lord of Gods. Lumalabas na ang kabilang panig ay isang emperador ng mga Diyos. Gaya ng inaasahan, sa isang emperador ng mga Diyos ay magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na lakas. Panginoon ko, anong mga benepisyo ang ipinangako sa iyo ni Alvin? Bakit mo siya tinutulungan na harapin ako? Tanong ni Jeremias sa nanginginig na boses habang nakatingin kay Dailonye, handa akong ibigay sa iyo ang higit pa sa ipinangako niya basta't handa mong iligtas ang buhay ko. Hindi nagduda si Jeremias na ang binata na nakasuot ng ginto sa harap niya ay isang Emperor of Gods. Kung hindi siya maaalis ng kabilang panig sa katawan ni Berting ng ganoon kadali. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban. Tumingin si Dailonye kay Alvin pagkatapos magsalita ni Jeremias. Alvin. Elder Ye, salamat sa pagtupad sa aking kahilingan, may pasasalamat na sabi ni Alvin kay Dailonye. Kasunod nito, tumingin siya kay Jeremias, at dalawang guhit ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga mata patungo kay Jeremias. Ito ay isang atake sa kaluluwa. Bago nila hinanap si Jeremias, sinabi na ni Alvin kay Dailonye na umaasa siyang mapatay niya si Jeremias gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang pakialam si Dailonye kung sino ang pumatay kay Jeremias. Tutal, magagamit niya si Jeremias para pakainin ang kanyang hindi kumpletong kaluluwa ng espada gamit ang kanyang prominenteng banal na espada basta't mapangalagaan niya ang kaluluwa ni Jeremias pagkatapos mamatay ni Jeremias. Hindi. Gustong pumiglas at lumaban ni Jeremias nang makita niya ang pag-atake ng kaluluwa ni Alvin na patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, natuklasan niya na hindi niya talaga mapakilos ang kanyang enerhiya ng kaluluwa. Sa sandaling ito, biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay. Naisip niya na malamang nasabik si Alvin na patayin siya dahil gusto siyang patahimikin ni Alvin. Sigurado siyang gusto siyang patayin ni Alvin dahil natatakot si Alvin na ibunyag nito ang katotohanan na taglay ni Alvin ang lahat ng 5 banal na elemento. Dali-daling tumingin si Jeremias kay Dailonye at sumigaw, Panginoon ko, si Alvin ang may hawak ng 5 div. Hindi pa nga natapos ni Jeremias ang pagbigkas ng salitang divine, nang mapatay siya ng soul attack ni Alvin. Walang oras si Dailonye para isipin ang mga hindi natapos na salita ni Jeremias. Pagkakamatay ni Jeremias, inilabas niya ang isang kakaibang itim na bote at ikinumpas ang kanyang kamay, iniimbak ang kaluluwa ni Jeremias na malapit nang mawala. Pagkatapos niyang gawin iyon, inalog niya ang bote ng may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Salamat, Alvin. Hindi pinagtuunan ni Dailonye ng pansin ang mga hindi natapos na salita ni Jeremias. Sa kanyang palagay, malamang na inakala ni Jeremias na anumang pag-aari ni Alvin ay isang pambihirang kayamanan, ngunit hindi niya inakalang maituturing niya itong kayamanan. Tutal, ang mga bagay na itinuturing na mahalaga ng mga intermediate Lords of Gods, lalo na ng isang taong hindi pa nakakapunta sa Realms of Gods, ay walang halaga sa paningin ng isang emperador ng Diyos na tulad niya. Bukod doon, malaking pabor ang ginawa ni Alvin sa kanya sa pagkakataong ito. Wala siyang balak na nakawin si Alvin kahit na mayroon pa si Alvin ng ilang pambihirang kayamanan. Natural na walang alam si Alvin sa mga iniisip ni Dailonye. Ang alam lang niya ay nakamit na ang kanyang layunin.
Tutal, isang patay na tao lamang ang maaaring magtago ng sikreto. Dati, matapos patayin si Elliot at makuha ang kontrol sa templo ng titulo, tahimik niyang inimbestigahan ang bagay na ito at natuklasan na hindi sinabi ni Elliot siya iba ang katotohanan na nasa kanya ang 5 banal na elemento. Maliwanag, umaasa si Elliot na makuha ang lahat ng 5 banal na elemento. Malamang na ito rin ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Jeremias kahit kanino ang tungkol sa kanyang 5 banal na elemento. Ang 5 banal na elemento ay lubos na hinahangad. May mga bulong-bulungan na makakatulong ang mga ito sa isang tao na maging isang supreme powerhouse at magbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Gamit ang 5 banal na elemento, posible pang talunin ang isang taong may mas mataas na cultivation base. Taos-pusong sinabi ni Alvin, "Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Elder Ye. Salamat sa pagliligtas sa aking Panginoon." Sa wakas ay bumalik na sa kanyang katinoan si Bert Ing. Mabilis din siyang nagpasalamat kay Dylon Ye. "Salamat sa iyong tulong." Pagkatapos magsalita ni Bert Ing, hindi na siya nag-aksaya ng oras at inatake ang mga tauhan ni Jeremias. Swoosh! 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 Lumipad sa ere ang mga sinag ng espada patungo kay Tyson, ang pangalawang pinuno ng Profound Spirit Alliance at isa ring simpleng Lord of Gods, at ang iba pang miyembro ng alyansa. Lahat sila ay natigilan na parang huminto ang oras. Nang dumaan ang mga sinag ng espada, lahat ng nasasakupan ni Jeremias ay napugutan ng ulo sa isang iglap. Tanging si Tyson lamang ang nakataka sa huling minuto. Kahit noon, nawalan na siya ng isa sa kanyang mga braso dahil sa mga sinag ng espada. Ang batas ng oras at ang sword daw. Casual na ikinumpas ni Dylon Ye ang kanyang kamay habang nakatingin kay Bert Ing nang may bahid ng pagkagulat. Isang sinag ng espada ang tumama at pinatay si Tyson na nagtatangkang tumakas. Gulat na nakatitig si Bert Ing kay Dylon Ye. Ito ay dahil natuklasan niyang naunawaan din ni Dylon Ye ang sword daw. Hindi lamang pinagkadalubhasaan ni Dylon ang simpleng anyo ng sword daw, kundi pinagkadalubhasaan din ito ni Dylon Ye hanggang sa pinakasimpleng yugto. Nakakagulat na ang kanyang sword daw ay mas malakas kaysa kay Dylon Ye. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakagaling sa sword daw kung kailan ka palang nasa Devata Realms. Sabi ni Dylon Feng. Bumantong hininga siya, sa loob ng halos 20,000 taon, wala pa akong nakilalang sino man na hihigit sa aking sword daw. Ikaw ang una. Akala ni Dylon Ye na ang taong nasa harap niya ay isang henyo sa sword daw. Ito ang impresyon niya kay Bert Ing. Ito ay isang hindi malilimutang impresyon. Dati, naisip ni Dylon Ye ang araw na makakakilala siya ng isang taong ang sword daw ay kapantay o mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ngayon na nakilala niya ang taong nasa labas ng Realms of Gods. Bukod dito, ang kabilang partido ay mas bata kaysa sa kanya, at ang cultivation base ng kabilang partido ay mas mababa rin kaysa sa kanya. Matapos maging Panginoon ng mga Diyos, mararamdaman ng isang tao ang edad ng buto ng iba gamit ang banal na kamalayan. Bagamat hindi niya eksaktong mahulan ang edad, ito ay isang malapit na pagtatansya pa rin. Dahil dito, alam ni Dylon Ye na si Bert Ing ay nasa humigit kumulang 10,000 taong gulang lamang. Nagulat na sabi ni Bert Ing, "Bukod sa aking disipulo, ikaw ang unang taong nakilala ko na nakaintindi sa sword daw." Napansin ni Bert Ing na ibang-iba ang sword daw ni Dylon Ye sa kanya. Bagamat may mga pagkakaiba sa pagitan niya at ni Alvin sa sword daw, pareho sila ng diwa. Kung tungkol naman kay Dylon Ye, ang diwa ng kanilang sword daw ay ibang-iba. Kasabay nito, sandaling kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon. Hindi niya inaasahan na ipapakita ng kanyang Panginoon ang kanyang kahusayan sa sword daw sa harap ni Dylon Ye. Magiging problema ito kung sila ay nasa isang Realm of Gods. Maraming makikitid ang pag-iisip ng mga powerhouse sa Realms of Gods. Madaling mainggit sila at tiyak na magdudulot ng gulo kung matutuklasan nilang may mas bata sa kanila na may mas mababang cultivation base na nakapag-master ng sword daw, na hindi naman nila nagawa. Kaya naman, agad na sumimangot si Alvin ng hayagang ibunyag ng kanyang Panginoon ang kanyang kahusayan sa sword daw. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang Simon Got nang maisip niyang ayos lang na ibunyag ang bagay na ito kay Dylon Ye. Ngayong isinantabi na niya ang bagay na ito, medyo nagulat din siya na naunawaan din ng Ascension Elder mula sa Pure Yang sect ang sword daw.
Simula nang mapunta siya sa Realm of Gods, wala pa siyang nakilalang sino man na nakaunawa sa panimulang yugto ng alinman sa apat na daw ng langit at lupa. Katulad ng kanyang Panginoon, naramdaman din niya na mas mahina ang sword daw ni Dailonye kaysa sa kanya. Bukod sa iyong disipulo? Tanong ni Dailonye. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, tama iyan. Napagtagumpayan na ni Alvin ang simpleng anyo ng sword daw. Ang simpleng anyo na ito ay itinuturing na tunay na sword daw sa Realms of Gods. Ang panimulang anyo ng sword daw. Bahagyang nalito si Berting. Pagkatapos, nang akmang itatama na niya si Dailonye, nakatanggap siya ng isang voice transmission mula kay Alvin. Guro, itinago ko ang aking tunay na lakas noong ako ay nasa kaharian ng mga Diyos. Ipinakita ko lamang ang panimulang anyo ng aking sword daw sa harap ng iba. Hindi hanggang si Berting kaya agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Kaya naman, tumanggo siya at sumang-ayon sa mga salita ni Dailonye. Pagkatapos, idinagdag niya, gayunpaman, sa Devata Realms, ang panimulang anyo ng sword daw ay hindi itinuturing na tunay na sword daw. Tumanggo si Dailonye. Alam ko. Galing ako sa isang makamundong mundo. Walang putol na iniba ni Berting ang usapan at sinabing may ngiting nakangisi, tama. Dapat alam ko na. Tutal, noong umatake ka kanina, ang lakas mo ay parang sa isang Emperor of Gods. Kung ikaw ay katutubo ng Realms of Gods at hindi mula sa mas mababang realms, mapipigilan sana ang lakas mo. Pagkatapos bumalik ang tatlo sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, nanatili si Dailonye ng medyo matagal. Ginugol niya ang kanyang oras doon upang pag-usapan ang sword daw kay Berting. Pareho silang nakinabang sa kanilang pag-uusap. Hindi inaasahan ni Alvin na magiging ganito kasabik si Dailonye na pag-usapan ang sword daw sa kanyang amo matapos ipakita ng kanyang amo ang kanyang sword daw. Bukod doon, hindi rin niya inaasahan na magiging matalik na magkaibigan ang kanyang amo at si Dailonye ng ganito kabilis. Sa wakas, bago umalis si Dailonye, nakangiti niyang sinabi, Qingyang, sa hinaharap, kapag pumunta ka sa Profound Energy Land, pumunta ka sa Pure Yang Sect at sumali sa aking Hidden Fog Faction. Pagkatapos, dagdag niya ng may mapait na ngiti, basta't handa kang sumama sa akin, maaari pa kitang tanggapin bilang isang disipulo sa ngalan ng aking Panginoon at kilalanin ka bilang aking nakababatang kapatid. 3,960. Kapatid na Ye, tiyak na bibisitahin kita sa Pure Yang Sect kung sakaling pumunta ako sa Profound Energy Land, sabi ni Berting at hindi tinanggihan ang kabaitan ni Dailonye. Tumanggo si Dailonye bago nagpaalam kay Berting. Nang walang pag-aaksaya ng oras, dinala niya ang kanyang Destruction Divine Shuttle at nilisan ang Solitary Destructive Heaven. Kahit siya ay hindi alam kung saang Realm of God siya ipapadala. Hindi nagpaalam si Dailonye kay Alvin dahil malapit na niyang makita si Alvin. Tutal, ang tunay na katawan ni Alvin ay nasa Pure Yang Sect, at tanging ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan ang nasa Devata Realm. Bilang isang Ascension Elder ng Pure Yang Sect. Isa sa ilang intermediate emperors of God sa Pure Yang Sect. At ang pinuno ng Hidden Sword Faction, makikita niya si Alvin kahit kailan niya gusto. Pagkaalis ni Dailonye, nakangiting sinabi ni Berting kay Alvin, si Brother Ye ay isang taong tapat talaga. Pagkatapos, itinaas ni Berting ang kanyang kamay at inilabas ang isang espada. Ang espada ay isang kilalang banal na espada na ibinigay sa kanya ni Dailonye bago umalis si Dailonye. Sa palagay ni Dailonye, maaaring hindi nagkukulang si Berting ng mga ordinaryong artifact, ngunit sigurado siyang tiyak na walang kilalang divine artifact si Berting. Tutal, hindi pa man nakakapunta si Berting sa isang Realm of Gods. Kaya naman, binigyan niya si Berting ng isang kilalang divine sword. Hindi naman lubos na mali ang iniisip ni Dailonye. Sa katunayan, walang kilalang banal na artifact si Berting. Bagamat minana niya ang pamana ng isang Supreme Powerhouse sa Azurehel, ang Supreme Powerhouse ay hindi nag-iwan ng anumang pisikal na kayamanan o armas. Kung hindi, mas malakas siya kaysa ngayon. Gayunpaman, pagkatapos bumalik ni Alvin mula sa Profound Energy Land dati, binigyan siya ni Alvin ng ilang kilalang banal na artifact. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ang regalo ni Dailonye dahil alam niyang sinusubukan ni Dailonye na suklian ang kanyang kabaitan. Sa panahong ginugol ni Berting kasama si Dailonye, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa sword daw.
Pareho silang nakinabang sa kanilang mga pag-uusap, ngunit halata na mas nakinabang si Dylan Ye. Dahil dito, nais ni Dylan Ye na suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay kay Berting ng isang kilalang banal na espada. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinahahalagahan ni Dylan Ye si Berting ay dahil sa kahusayan ni Berting sa sword daw, na mas malalim kaysa sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niyang handa niyang tanggapin si Berting bilang isang disipulo sa ngalan ng kanyang Panginoon at kilalanin si Berting bilang kanyang nakababatang kapatid. Matapos marinig ang mga salita ni Berting, tumango si Alvin. Tunay nga prangka siya. Pagkatapos, umiling siya at nakangiting sinabi, "Guro, kung pupunta ka sa Puryang Sect at tatanggapin ang imbitasyon ni Elder Ye, maraming tao ang tatawag sa iyo bilang Junior Grand Uncle, at ituturing kang isang ninuno." Bagamat hindi matanda si Elder Ye, ang kanyang katayuan ay napakataas sa Puryang Sect. Sa katunayan, ang kanyang katayuan ay kabilang sa pinakamataas sa sekta. Ang alam lang ni Berting ay isang emperador ng mga Diyos at sina Dylan Ye at Alvin ay nasa iisang sekta. Hindi niya tinanong ang tungkol sa katayuan ni Dylan Ye sa sekta kaya natural lang na hindi niya alam na may mataas na katayuan si Dylan Ye sa purong yang sekta hanggang sa sinabi ito sa kanya ni Alvin. Sa sandaling ito, tila may naalala si Alvin. Pagkatapos, bumantong hininga siya, "Guro. Hindi mo dapat basta-basta ibunyag ang iyong sword daw, lalo na sa realms of gods. Maraming powerhouse doon, at marami sa kanila ang makitid ang pag-iisip. Natural lang, hindi ganoong klaseng tao si Elder Ye. Kahit sandali ko pa lang siyang kilala, masasabi ko iyon ang may kumpiyansa. Gayunpaman, marami ang hindi katulad ni Elder Ye." Ngumiti ng mapait si Berting bago sinabi, "Naiintindihan ko. Sa katunayan, ginamit ko lang ang aking sword daw noon dahil masyado akong balisa." Bagamat hindi nagawang ilantad ni Jeremias ang iyong 5 banal na elemento, sa ilang salitang sinabi niya, marahil, maaaring pagdugtungin ng kanyang mga nasasakupan ang mga piraso. Marahil, ayos lang kung malaman ito ni Brother Ye, ngunit kung mahulaan ito ng mga nasasakupan ni Jeremias, tiyak na magdudulot ito sa iyo ng maraming problema. Kaya, gusto ko silang patayin sa lalong madaling panahon, at magagawa ko lang ito gamit ang sword daw. Wala akong ibang naisip ng sandaling iyon. Kalimutan mo na. Ang nagawa ay tapos na. Bukod pa rito, walang nangyaring masama sa pagkakataong ito, sabi ni Berting habang umiiling. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi kay Alvin, "Matagal na tayong hindi nakapag-usap ng maayos. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may oras na tayo para mag-usap. Ikwento mo sa akin ang iyong karanasan sa kaharian ng mga Diyos sa mga nakalipas na taon. Hindi ko alam na napunta ka sa isang kaharian ng mga Diyos, at naging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos ka pa. Talagang nalampasan mo na ang iyong Panginoon." Bagamat nalampasan na ni Alvin si Berting, hindi nagalit o nagseselos si Berting. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng saya at ginhawa para kay Alvin. Sa pagkakataong ito, bumalik si Elder Ye kasama ko at kinuha ang malaking bahagi ng iyong oras. Totoo na matagal na tayong hindi nakapag-usap ng maayos. Ngayong nakaalis na si Elder Ye, masasabi ko na sa iyo ang nangyari sa mga nakaraang dekada, Panginoon, sabi ni Alvin. Bumalik sina Berting at Alvin sa cultivation ground ni Alvin sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven bago pa man ikinwento ni Alvin ang nangyari sa kanyang amo. Dahil alam pa nga ng kanyang amo na taglay niya ang 5 divine elements, nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, naisip ni Alvin ang kanyang pamilya. Tutal, hindi pinili ni Alvin na makilala ang kanyang pamilya nang ipadala niya ang kanyang doppelganger pabalik sa mas mababang kaharian dahil ayaw niyang muling maranasan ang sakit ng paghihiwalay. Tutal, ang kanilang pagkikita ay magiging maikli lamang at hindi siya sigurado kung makakabalik pa siya muli. Nadaman niya na hindi magiging madali para sa kanya ang makakuha ng Destruction Divine Shuttles. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagbago ang isip ni Alvin. Hindi na niya inisip na magiging mahirap makakuha ng Destruction Divine Shuttles kaya naisip niya na oras na para makilala niya ang kanyang pamilya. Hindi siya makakakuha ng maraming Destruction Divine Shuttles mula kay Will Marcin, ngunit sinabi ni Dylan Ye na ang pangkat ng Hidden Sword ay makakabuo ng isang pangkat ng Destruction Divine Shuttle sa loob lamang ng ilang dekada. Bumantong hininga ng madamdamin si Alvin, iniisip na marahil ay oras na para makilala ang kanyang pamilya.
Samantala, patuloy na nakikinig si Berting kay Alvin habang ikinukwento ang kanyang karanasan sa Profound Energy Land. Sa una, medyo kalmado siya, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa panganib na kinakaharap ni Alvin, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Tinulungan din niya si Alvin na suriin ang ilang bagay tulad ni Chloe na tila pamilyar kay Alvin kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Alvin. Sabi ni Berting, pareho ka ng apelyido mo, at tinawag ka niyang kapatid. Sinabi pa niya na kamukha mo raw ang kapatid niya. Parang hindi nagkataon lang ang mga bagay na ito. Sinabi mo rin na tiningnan ka niya na parang nakatingin siya sa sarili niyang kapatid. Hulaan natin. Posible kayang may kinalaman ito sa batas ng oras. Dapat mong malaman na may mga celestial artifacts sa Devata Realms na naglalaman ng batas ng oras. Nakinig si Berting kay Alvin na naglalahad ng kanyang karanasan sa Profound Energy Land. Noong una, kalmado siya, ngunit nang magsalita si Alvin tungkol sa panganib na kanyang kinakaharap, hindi sinasadyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Siyempre, sa prosesong ito, sinuri rin niya ang ilang bagay kay Alvin, tulad ni Chloe, na biglang lumitaw sa harap ni Alvin at umakto na pala kaibigan kay Alvin. Pareho ka ng apelyido mo, Darfield, at tinawag kang kapatid. Sinabi pa niya na magkamukha kayo ng kapatid niya. Maaaring nagkataon lang ito, pero nagkataon lang ba talaga? Sinabi mo rin na ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay parang hindi lang siya nakatingin sa isang taong kamukha ng kapatid niya. Tiningnan ka niya ng may pagmamahal na parang nakatingin siya sa sarili niyang kapatid. Gumawa tayo ng matapang at malayong hula. Posible ba na may kaugnayan ito sa batas ng oras? Dapat mo ring malaman na may ilang mga celestial weapon na naglalaman ng batas ng oras sa Devata Realm, at ang oras sa karamihan ng mga artifact na ito ay dumadaloy ng iba mula sa labas ng mundo. Ang mga may mas mahinang cultivation base ay maaapektuhan ng daloy ng oras samantalang ang mga mas malakas ay makakayanang malampasan ang epekto mula sa batas ng oras. Ito ay katulad ng 7 Treasure Exquisite Pagoda na naglalaman kay Elder Hal noon. Nag-cultivate ka rin sa pagoda kaya sigurado akong alam mo na ang daloy ng oras doon ay iba mula sa labas ng mundo, sabi ni Berting, ang aking. Ang ibig sabihin ay kapag ginamit ng isang tao ang batas ng oras kasama ng isang espesyal na artifact, sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, posible siyang maglakbay sa espasyo at oras. Natural lang, may limitasyon din iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig ito. Mabilis niyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang Panginoon. Nagtanong siya, Panginoon, ang ibig mong sabihin ay maaaring nakatagpo ko si Chloe sa ibang oras. Tama, tango ni Berting, alam mo na ang pinakamakapangyarihang tao na minana ko ay nauunawaan ang batas ng panahon. Bagamat hindi siya nag-iwan ng maraming bagay, marami siyang iniwang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa akin. Natutunan ko ito mula sa kanya. Pagkatapos, nagpatuloy si Berting sa pagsasabing, tulad ng sinabi ko, gamit ang tamang artifact, tamang mga pangyayari, at batas ng panahon, posible ang paglalakbay sa panahon. Paano kung kahit papaano ay nakapaglakbay ka sa nakaraan sa hinaharap? Marahil, naglakbay ka pabalik 700 taon na ang nakalilipas, isang panahon na hindi ka pa nga ipinapanganak, at nakilala mo si Chloe noon. Marahil, nakilala mo siya doon. Posible na pareho kayong naging maayos ang pagsasama at tinatrato ang isa't isa na parang magkapatid. Ang hula ni Berting ay talagang matapang at eksaherado. Medyo nahirapan si Alvin na paniwalaan ito. Ito. Posible ba talaga ito? Bagamat ang posibilidad ay ngayon, hindi naman imposible. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihang tao na nag-iwan sa akin ng kanyang pamana ay hindi pa nakaranas ng paglalakbay sa oras. Ito ay kanyang haka-haka lamang, sabi ni Berting. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niyang medyo malayong mangyari ang kanyang hula. Sa palagay ko ay malalaman natin sa tamang panahon kung posible, sabi ni Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata habang malalim ang kanyang iniisip. Bagamat nahihirapan siyang paniwalaan, naisip niya na hindi naman talaga imposible nang maalala niya ang kanyang panahon sa 7 Treasures Exquisite Pagoda sa makamundong kaharian. Nalaman niya pagkatapos niyang makarating sa Devata Realms na ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay may iba't ibang epekto sa mga naging celestial at sa mga hindi pa naging celestial. Kung mas malakas ang isa, mas kaunti ang epekto ng oras sa pagoda.
Kalaunan, ipinaliwanag din sa kanya ni Elder Hal na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, na may mabagal na daloy ng panahon, ay ginagamit upang tulungan ang mga junior na may mas mababang cultivation basis na mag-cultivate. Dahil umiiral ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, maaaring may ilang makapangyarihang divine artifacts na maaaring makapagpadala ng isa pabalik sa nakaraan o sa hinaharap. Tama iyan. Malalaman din natin sa madaling panahon, sabi ni Berting sabay tango. Pagkatapos, tila may naalala siya bago nagtanong, nakilala mo na ba ang pamilya mo? Akala ko kasama mo sila sa lahat ng oras na ito. Hindi ko alam na umalis ka na pala papunta sa kaharian ng mga Diyos. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Berting, natahimik siya. May mga ikinababahala ko noon kaya hindi ko sila nakilala, pero ngayon, wala na sila. Bibisitahin ko sila mamaya. 3,961. Nakangiting tanong ni Berting, may kinalaman ba ito sa Destruction Divine Shuttles? Tumango si Alvin. Oo. Dati, hindi ko sinasadyang nalaman ang tungkol sa Destruction Divine Shuttle mula sa isang kaibigan at nakakuha ako ng isa. Kalaunan, pagkatapos kong sumali sa Pure Yang Sect, nalaman kong hindi pala mahirap gumawa ng Destruction Divine Shuttles. Ngayon, makakakuha na ako ng ilang Destruction Divine Shuttles sa Pure Yang Sect. Dati, sinabi ni Alvin kay Berting ang tungkol sa Destruction Divine Shuttle kaya alam ni Berting na ang Destruction Divine Shuttle ay isang espesyal na artifact na maaaring gamitin ng lahat, hindi lamang ng mga katutubo ng Realms of Gods. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sandaling kumislap ang mga mata ni Berting bago siya prangkang nagtanong, Little Alvin, sa tingin mo ba ay mayroon ka pang Destruction Divine Shuttle na natitira? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Berting. Guro, plano mo bang pumunta sa isang kaharian ng mga Diyos? Oo, tapat na sagot ni Berting kasabay ng pagtango. Mapait na ngiti ang sinabi ni Alvin, at ipinahayag ang kanyang mga pag-aalala, Guro, marahil, dapat kang maghintay hanggang sa maging isang Panginoon ng mga Diyos bago pumunta sa isang kaharian ng mga Diyos. Ang mga kaharian ng mga Diyos ay hindi mapayapa. Kahit na plano mong sumali sa Pure Yang Sect, walang garantiya na ipapadala ka sa Profound Energy Land ng Destruction Divine Shuttle. Sa katunayan, mas malamang na ipapadala ka sa ibang kaharian ng mga Diyos. Kahit na mapalad kang maipadala sa Profound Energy Land, maaaring hindi ka ipadala sa Eastern Ridge Mansion kung saan matatagpuan ang Pure Yang Sect. Ang paglalakbay patungo sa Pure Yang Sect ay magiging puno ng panganib. Bahagyang ngumiti si Berting nang marinig ang mga salitang ito. Sinabi niya, pinag-isipan ko rin ang mga bagay na nabanggit mo. Gayunpaman, wala akong planong sumali sa Pure Yang Sect. Kung sasali ako sa Pure Yang Sect, tiyak na hindi ako papayagan ni Brother Ye na maging isang ordinaryong disipulo. Marahil, matutuwa ang iba na magkaroon ng suporta ng isang taong tulad ni Brother Ye, ngunit ayaw kong masyadong umasa sa kahit sino. Kahit sa ang Realm of Gods ako ipadala ng Destruction Divine Shuttle, mananatili ako roon at gagawa ng sarili kong landas. Bukod dito, hindi ko planong umalis kaagad. Tulad ng iminungkahi mo kanina, plano kong umalis pagkatapos kong maging Lord of Gods. Gamit ang mga divine pills na ibinigay mo sa akin, may kumpiyansa akong magiging Lord of Gods sa loob ng ilang taon. Sa oras na iyon, iiwan ko ang aking doppelganger mula sa batas ng mundo sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Alam na alam ni Alvin na ang kanyang Panginoon ay may sariling mga opinyon at pananaw at hindi nagkukulang ng lakas ng loob. Kung hindi, hindi sana nakamit ng kanyang Panginoon ang ganito kalaki. Umangat si Berting sa tuktok ng Saint Province Realm, isang makamundong kaharian, bago siya umakyat sa Solitary Destructive Heaven, isang Devata Realm. Sa Solitary Destructive Heaven, tinalo niya ang hindi mabilang na mga kalaban at kaaway, at umangat sa katanyagan. Pagkatapos, siya ay naging isang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Realm, ang pinuno ng isang Devata Realm. Kahit na napilitan siyang tumakas papunta sa Ozurhel, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, hindi lamang siya nakaligtas, kundi umunlad din siya, at nakuha ang pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Tunay nga, ang pagpapahintulot sa isang taong tulad ni Berting na manatili sa Devata Realm ay masyadong malupit.
Sabi ni Alvin, Guro, wala akong extrang Destruction Divine Shuttle ngayon. Naibigay ko na ang extrang ito kay Elder Ye dati. Sa oras na maging Lord of Gods ka na, dapat ay mayroon na akong Destruction Divine Shuttle na handa para sa iyo. Magpapadala ako ng isang doppelganger para dalhin ito rito para sa iyo sa oras na iyon. Sige, nakangiting sabi ni Berting habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, gayunpaman, dahil napagdesisyonan mo nang makilala ang iyong pamilya, hindi nakita patotigilan pa. Sasamantalahin ko rin ang oras at lilinangin upang maging isang Panginoon ng mga Diyos sa lalong madaling panahon. Matagal ko nang inaabangan ang pagpunta sa isang kaharian ng mga Diyos. Kumislap ang balak na pumatay sa mga mata ni Berting nang sabihin niya ang huling pangungusap. Noon, hinabol siya ng isang makapangyarihang tao mula sa Divine Offering Land na may balak na pumatay sa kanya. Bagamat napigilan ang lakas ng kabilang panig, napilitan pa rin siyang tumakas patungo sa Ozerhel ng panahong iyon. Bagamat ang kanyang panahon sa Ozerhel ay isang biyaya na nakatago, hindi siya kailanman nakaramdam ng pasasalamat sa kabilang panig. Inisip lamang niya ang pagpatay sa panig na iyon. Bukod dito, tinarget lamang siya ng kabilang panig dahil sa kanyang disipulo. Maging ito man ay para maghayganti o alisin ang mga banta sa kanyang disipulo, determinado siyang patayin ang kabilang panig. Alam ni Berting na mahihirapan siyang lumakas ng sapat para patayin ang kabilang panig kung magpapatuloy siya sa paglilinang sa Devata Realm kaya determinado siyang pumunta sa isang Realm of Gods. Sa kasamaang palad, ang mga spatial passage na nagdurugtong sa Devata Realm sa Realms of Gods ay isinara. Nang malaman niya ang tungkol sa Destruction Divine Shuttle mula kay Alvin, bumalik sa kanya ang mga iniisip tungkol sa pagpunta sa Realm of Gods. Maya-maya, sinabi ni Berting, Little Alvin, ipadala mo sa akin ang isa mo pang doppelganger sa lalong madaling panahon. Bukod sa pagpapahintulot sa kanya na dalhin sa akin ang Destruction Divine Shuttle, hayaan mo rin itong manatili sa akin ng ilang sandali. Sa mga nakaraang taon, nakagawa ako ng ilang mga bagong tuklas sa lugar kung saan iniwan ng kataas-taasang makapangyarihang tao ang kanyang pamana. Maraming lumulutang na mga imahe na may kaugnayan sa batas ng oras doon. Lubog ako sa panunood sa mga ito ng ilang dekada. Hindi lamang tumaas ang aking cultivation base, kundi ang aking pag-unawa sa batas ng oras ay lumampas din sa aking batas ng pagkawasak, na dating pinakamalakas kong batas. Tutulungan ko ang iyong doppelganger na maunawaan ang batas ng oras. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapataas ng iyong pag-unawa sa batas ng oras. Sige. Salamat, Panginoon, sabi ni Alvin. Nakaramdam siya ng init na bumalot sa kanyang puso, alam niyang labis siyang pinapahalagahan ng kanyang Panginoon. Bagamat sabik na si Berting na linangin at maging isang Panginoon ng mga Diyos sa lalong madaling panahon, iniisip pa rin niya si Alvin at tinutulungan si Alvin na mapabuti ang kanyang batas ng oras. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, umalis na si Alvin, at bumalik na rin si Berting sa kanyang sariling cultivation ground. Si Alvin, na sa wakas ay nagpas siyang makita ang kanyang pamilya, ay natural na nakaramdam ng emosyon nang bumalik siya sa makamundong mundo kung saan niya inilipat ang kanyang pamilya noon. Medyo emosyonal din siya noong nakaraang pagbisita niya, ngunit kumalma rin siya pagkaraan ng ilang sandali. Sa pagkakataong ito, ang pag-iisip na makilala ang kanyang pamilya ay lalong nagpahirap sa kanya na pakalmayan ang kanyang emosyon. Nagpa siya si Alvin na hanapin muna ang kanyang mga magulang na sina Rosa at Raymond. Tatay, ina. Natural na labis na natuwa sina Rosa at Raymond nang makita nila ang kanilang anak. Nagtanong sila tungkol sa kanyang kalagayan, at patuloy na nagtatanong si Rosa tungkol sa kanyang panahon sa kaharian ng mga Diyos. Natural lamang na hindi binanggit ni Alvin ang panganib na kanyang kinakaharap, dahil sa takot na mag-alala ang kanyang ina. Sa halip, nagsinungaling siya at sinabing, Inay, medyo madali lang ang aking karanasan sa kaharian ng mga Diyos. Nakakilala ako ng isang makapangyarihang tao mula sa isang sekta na may ranggong emperador pagdating ko pa lang. Naisip niya na may talento ako kaya dinala niya ako sa kanyang sekta na tinatawag na Gloria 7 Sect. Maganda ang aking pagganap sa Gloria 7 Sect kaya nakasali ako sa isang mas malakas na sekta na tinatawag na Pure Yang Sect. Sa kasalukuyan, isa na akong Lord of Gods.
Gamit ang aking kasalukuyang cultivation base, maaari ko pang pamunuan ang isang maliit at liblib na lugar sa kaharian ng mga Diyos. Naupo si Raymond sa gilid at nakinig kay Alvin. Paminsan-minsan, bumubuntong hininga siya at umiiling. Natural niyang alam na hindi posible para sa kanyang anak na magkaroon ng ganoon kadaling panahon sa kaharian ng mga Diyos. Bukod dito, hindi pa nga nakamit ng kanyang anak ang pagiging Diyos nang umalis siya. Sa ganoong kaikling panahon, ang kanyang anak mula sa isang taong hindi pa nakakamit ang pagiging Diyos ay naging isang Diyos, isang hari ng mga Diyos, at isang Panginoon ng mga Diyos. Hindi niya inakala na ang kanyang anak ay uunlad ng ganito kabilis kung ang kanyang anak ay hindi nakakaranas ng anumang panganib. Ang malaking pagtaas ng lakas ay karaniwang may kasamang malalaking panganib. Naranasan na rin niya ito dati kaya alam niya. Noon, isang makapangyarihan at malisyosong kaluluwa ang sumapi sa katawan ni Raymond sa loob ng maraming taon noong siya ay nasa makamundong kaharian pa. Sa mga taon ng kanyang pakikibaka, nagkaroon siya ng matinding lakas nang sa wakas ay mabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan. Kung wala ang karanasang iyon, kahit na maituring siyang may talento sa makamundong kaharian, hindi magiging posible para sa kanya na magkaroon ng ganitong lakas sa ganoong kaikling panahon. Natural lang, alam din ni Raymond na nagsisinungaling ang kanyang anak para panatagin ang loob ng kanyang asawa. Kaya naman, nakita niyang napakamatino ng kanyang anak sa bagay na ito. Naisip din niyang magtanong tungkol sa tunay na karanasan ng kanyang anak noong sila lang dalawa. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, hinimok ni Alvin ang kanyang asawang si Megan, ang kanyang dalawang anak na si Tanya, at ang iba pa. Unang hinanap ni Alvin si Megan. Nang muling magkita ang mag-asawa, nagyakapan sila ng matagal. Labis na naantig si Megan kaya't nagsimula siyang umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magsisi si Alvin na ang kanyang doppelganger lamang ang kanyang maibabalik. Gusto niyang ganapin ang kanyang pag-ibig sa kanyang asawa, ngunit ang ideya na ang kanyang doppelganger papalit sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba at hindi komportable. Sa huli, nagpasya siyang maghintay hanggang sa bumalik siya dala ang kanyang tunay na katawan upang ganapin ang kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Pagkatapos makasama si Megan, pinuntahan ni Alvin si Tanya. Gaya pa rin ng dati ang itsura ni Tanya. Napakaganda pa rin niya. Nang magkita silang muli, tahimik siyang humiga sa mga bisig nito at sinabi kung gaano niya ito namimiss sa mga nakalipas na taon habang tahimik itong nakikinig. Lumago rin ng malaki ang cultivation base ni Tanya. Masigasig din siyang naglilinang. Dahil dito, malapit na niyang makamit ang pagka-Diyos. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Alvin si Irish bago niya hinanap ang kanyang dalawang anak, sina Nympha, Wilbur, at ang iba pa. Labis ang tuwa ng lahat nang marinig nila na ang doppelganger ni Alvin ay bibisita sa kanila paminsan-minsan. Maaari kong iwan ang aking doppelganger doon kung walang importanteng bagay sa realms of gods. Matutulungan ko rin sila sa kanilang cultivation. Bukod sa mga cultivation resources na ipinadala ng Title Temple, magagamit ko rin ang iba ko pang doppelganger para padalhan sila ng mga cultivation resources mula sa realm of gods. Mabuti na lang at hindi ako katutubo ng realm of gods. Kung hindi, hindi ko sana malilikha ang mga doppelganger na ito mula sa mga batas. Sa oras na ito, isang ngiti ang makikita sa mukha ni Alvin noong nasa Puryang sect pa siya. Talagang pinahahalagahan din niya kung gaano kapakinabangan ang mga doppelganger mula sa mga batas. Pagkalipas ng isang panahon, nang makakuha si Alvin ng dalawang Destruction Divine Shuttle, hindi siya nag-atubiling lumikha ng isang doppelganger mula sa batas ng panahon. Pagkatapos, nilagyan niya ang kanyang doppelganger ng isang karagdagang Destruction Divine Shuttle para kay Berting bago ipinadala ang kanyang doppelganger sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Matapos dumating ang doppelganger ni Alvin at ibigay ang Destruction Divine Shuttle kay Berting, sinundan nito si Berting upang maunawaan ang batas ng oras. 3,962. Matapos ipakita ni Berting kay Alvin ang lahat ng nalalaman, napagtanto ni Alvin kung gaano kalalim ang pag-unawa sa batas ng oras ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang, na nag-iwan ng kanyang pamana sa impyerno ng Ozure. Ang kanyang bilis ng pag-unawa sa batas ng oras ay hindi kasing bilis ng kanyang batas ng kalawakan na sa tulong ng kataas-taasang kabanalan ng makapangyarihang tahanan, ngunit hindi ito mas mabagal.
Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at ang batas ko ng oras ay magiging pangalawa sa pinakamalakas kong batas. Tuwang-tuwa si Alvin sa kanyang pag-unlad at inaabangan ang mga resulta. Ang batas ng panahon ang pinakamalakas sa apat na kataas-taasang batas. Tutal, ang batas ng panahon ay maaaring makaapekto sa kalawakan sa isang tiyak na lawak, na ginagawa itong mas malakas kaysa sa iba pang tatlong kataas-taasang batas. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na batas ni Alvin ay ang batas ng kalawakan, na sinusundan ng batas ng buhay, at ang batas ng oras, na malapit ng malampasan ang batas ng buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit ang batas ng buhay ang pangalawa kay Alvin ay dahil sa kanyang panahon sa Kamara ng mga Batas. Bagamat naunawaan din niya ang iba pang mga batas sa Kamara ng mga Batas, mas malakas pa rin ang kanyang batas ng buhay. Bukod pa rito, ang kanyang pag-unawa sa batas ng buhay ay bumubuti rin tuwing pinoproseso niya ang limit divine pills. Ang pagkakaroon ng pakiramdam sa enerhiya ng sigla at pagkuha nito mula sa langit at enerhiya ng espiritu ay lubos na nakatulong sa kanya na maunawaan din ang batas ng buhay. Bukod pa rito, mayroon siyang kumpletong Divine Tree of Life sa kanyang maliit na mundo na pasibo at banayad na nagpabuti sa kanyang pag-unawa sa batas ng buhay. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi nakakapagtaka na ang kanyang pangalawa sa pinakamalakas na batas ay ang batas ng buhay. Ang katotohanang ang batas ng panahon ni Alvin ay malapit ng malampasan ang kanyang batas ng buhay ay nagpapakita ng malaking pag-unlad na nagawa niya, lahat salamat sa gabay ng kanyang Panginoon. Naiintindihan ko na ang siyam na batas sa ngayon. 5 elemental na batas at ang 4 na kataas-taasang batas. Ang batas ko ng kalawakan, batas ng buhay, at batas ng oras ang pinakamalakas kong batas. Karaniwan lang ang pag-unawa ko sa 6 na batas. Hindi naman sila mahina, pero hindi sila maihahambing sa 3 kong pinakamalakas na batas. Dapat akong magtuon sa batas ko ng kalawakan at unawain ang iba kapag may oras ako. Gayunpaman, pinatutunayan ng mga kamakailang karanasan na kaya ring unawain ng aking doppelganger ang mga batas para sa akin. Gayon din, ang isang doppelganger ay maaari lamang unawain ang batas na katumbas nito. Ang doppelganger mula sa batas ng kalawakan ay maaari lamang unawain ang batas ng kalawakan, at ang doppelganger mula sa batas ng buhay ay maaari lamang unawain ang batas ng buhay. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ko malalaman na kayang unawain ng mga doppelganger ang kanilang mga kaukulang batas. Balik tayo sa purong yang sect. Tumigil si Alvin sa paglilinang. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Pong. Elder Zin, alam mo ba na ang mga doppelganger mula sa mga hindi katutubo ng Realm of Gods ay kayang intindihin ang kanilang mga kaugnay na batas? Mabilis na sumagot si Pong, hindi ba't kaalaman na ito ng lahat? Hindi mo ba alam ito? Kaalaman na ba? Natigilan si Alvin. Lumalabas na ang inakala niyang malaking tuklas ay kaalaman na pala ng lahat. Nagpadala ng isa pang mensahe si Pong. Patas naman ang mundo, kung tutuusin. Ang mga katutubo ng Realms of Gods ay may mga bloodline powers. Gayunpaman, may mga hindi nakapagpagana ng kanilang bloodline power dahil sa kanilang mahinang relasyon sa dugo sa mga Supreme Powerhouse. Bukod doon, mayroong parehong malakas at mahinang bloodline powers. Dahil ang mga hindi katutubo ng Realms of Gods ay hindi mga inapo ng mga Supreme Powerhouse, natural na hindi nila kayang magpagana ng mga bloodline powers. Gayunpaman, maaari silang lumikha ng mga doppelganger mula sa mga batas na kanilang naunawaan. Hindi lamang maaaring gamitin ang mga doppelganger sa isang labanan, ngunit maaari rin silang gamitin upang maunawaan ang mga batas. Kung iisipin mong mabuti, ang mga hindi katutubo ay may ilang kalamangan kaysa sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse. Gayunpaman, ang kanilang mga cultivation resources at cultivation environment ay natural na hindi maihahambing sa atin. Simula nang tayo ay ipanganak dito, nasiyahan tayo sa isang superior na cultivation environment at cultivation resources mula pa noong tayo ay ipinanganak. Hindi ito isang bagay na maaasahan ng mga lower realms na maihahambing. Dahil dyan, napakakaunting mga taong katulad mo ang makakarating sa Realms of Gods. Kahit na sila ay lubos na may talento, ang kanilang kapaligiran sa paglilinang at ang kakulangan ng mga superior na mapagkukunan ng paglilinang ay malalaking balakid sa kanilang landas.
Gayunpaman, kung malalampasan nila ang balakid, magkakaroon sila ng kaunting kalamangan kaysa sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse. Halimbawa, kahit sa mga Supreme Powerhouse, ang pinakamalakas ay ang mga taong katulad mo na hindi inapo ng mga Supreme Powerhouse. Natural, hindi ito nangangahulugan na ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse ay mas mahina kaysa sa mga hindi. Para sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse, marami ang nakagising sa mga napakalakas na bloodline powers. May ilan na hindi lamang nakakasakit sa kalikasan. Maaari rin silang makatulong sa pag-unawa sa mga batas o pagpapabilis ng pag-unawa sa mga batas o paglilinang. Tulad ng sinabi ko, patas ang mundo. Maraming natutunan si Alvin mula sa mensahe ni Pong. Sa huli, napunta rin siya sa parehong conclusion ni Pong. Patas nga ang mundo. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang isipin na ang mga hindi katutubo ng Realms of Gods ay may napakaliit na kalamangan kaysa sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse dahil inisip niya na mas maraming hindi katutubo ang nakamit ang pagka-Diyos kumpara sa bilang ng mga katutubo na gumising ng napakalakas na mga kapangyarihan sa linya ng dugo. Sa pagkakataong ito, nagpadala na naman ng isa pang mensahe si Pong. Mayroong mahigit 30 taon pa bago magsimula ang pista ng 7 mansyon. Nabalitaan kong hinihimok mo si Little Yang na tulungan kang mangalap ng mga Destruction Divine Shuttle at ang pangkat ng Hidden Sword ay nagpapadala rin sa iyo ng mga Destruction Divine Shuttle. Naiintindihan ko na mayroon kang sariling mga ideya at plano, ngunit umaasa akong isa sa alang-alang mo ang pagpahinga mula sa mga ito kung sa tingin mo ay naaapektuhan nito ang iyong cultivation. Kahit papaano, dapat ay mayroon kang katamtaman sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pangunahin mong prioridad ngayon ay ang makalusot at maging isang intermediate Lord of Gods bago magsimula ang pista ng 7 mansyon. Malaki ang naipuhunan ng sekta sa iyo. Kung hindi ka makalusot at makapasok sa top 10 sa pista ng 7 mansyon, natatakot ako na hindi magiging madali para sa iyo na iwanan ang sekta sa hinaharap. Natural na babalikan ka ng sekta. Ilagay ang iyong sarili sa lugar ng pinuno ng sekta. Sigurado akong alam mo sa iyong puso na ang iyong mga kilos ay hindi magiging iba sa pinuno ng sekta. Naging seryoso ang boses ni Pong sa huling bahagi ng kanyang mensahe. Elder Zin, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin, sagot ni Alvin, tiyak na magagawa kong maging isang intermediate Lord of God sa loob ng 20 taon. Gamaan ang loob ni Pong nang marinig ang sagot ni Alvin. Gamaan ng husto ang kanyang pakiramdam habang nakangiti at sumagot, kung gagawa mong maging isang intermediate Lord of God sa loob ng 20 taon, may pagkakataon kang lumahok sa trading conference na inorganisa ng nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Gaganapin ito bago ang pista ng 7 mansyon. Sa oras na iyon, makakadalo ka kasama ang aming pangkat sa Cloud Peak. Tulad ng sinabi ko kanina, ang kondisyon ay dapat kang maging isang intermediate Lord of God sa oras na iyon. Kung hindi, hindi ka maaaring magreserba ng lugar para sa iyo ng pangkat sa Cloud Peak. Muling naging seryoso ang boses ni Pong sa pagtatapos ng kanyang mensahe. Kumperensya sa pangangalakal. Tanong ni Alvin na may pagtataka, kaya ang 5 pangunahing puwersa ay nagtitipon para lamang makipagkalakalan. Sumagot si Pong, ang nalalapit na kumperensya sa pangangalakal na ito ay gaganapin sa 7 Kills Valley. Hindi lang tayo nagtitipon para makipagkalakalan. Maraming sesyon ng pakikipaglaban sa mga nakababatang henerasyon. Ito ay isang pagkakataon upang subukan ang iyong lakas, makakuha ng karanasan, at lumakas. Bukod pa riyan, lahat ng pambihirang kayamanan na natipon ng 5 pangunahing puwersa ay ilalagay din sa subasta. Sa anumang kaso, hindi mawawala para sa iyo ang pagdalo sa kumperensya. Maaari kang makakuha ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang tanging kondisyon ay kailangan mong maging isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos sa oras na iyon. Kung hindi, kahit na magmakaawa ako para sa iyo, hindi papayag ang aking ama. Kahit na mailagay ko ang iyong pangalan sa listahan, susuriin ng aking ama ang listahan. Matapos marinig ito, medyo natuwa si Alvin. Mahigit 70% siyang may kumpiyansa na magiging isang intermediate Lord of God siya sa loob ng 20 taon basta't walang mangyari sa kanya sa panahong iyon. Ang isla ng Elijah ay ang lupang nilinang ng mga miyembro ng pangkat ng Elijah.
Ang pangkat na ito ay isang karaniwang pangkat lamang sa Pyryang sect. Kung tutuusin, iisa lamang ang kanilang emperador ng Diyos na isang Nirvanic elder lamang. Si Elijah, ang pinuno ng pangkat ng Elijah, ay karaniwan lamang din sa mga Nirvanic elder sa Pyryang sect. Hindi siya mahina, ngunit hindi rin siya kabilang sa pinakamalakas. Gayunpaman, sa usapin ng karunungan, napakakaunting Nirvanic elder ang maihahambing sa kanya. Kahit ang mga Ascension elder ay pupurihin siya. Hindi dahil sa kanyang talento sa paglilinang o kasanayan sa pag-unawa kundi dahil sa kanyang katalinuhan at kahusayan sa pag-iisip. Sa katunayan, si Elijah ay nagmula sa isang napaka-ordinaryong pinagmulan. Bukod sa pagiging masipag, alam din niya kung paano samantalahin ang mga sitwasyon, sunggaban ang mga pagkakataon, at gamitin ang kanyang utak upang harapin ang mga problema. Ang kanyang katalinuhan ay nakatulong sa kanya na makatakas sa panganib ng paulit-ulit. Noong nakaraan, siya, ang kanyang anak, at ang kanyang apo ay nahuli sa isang nakamamatay na bitag, ngunit sa huli, nagawa niyang makatakas dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip. Sa kasamaang palad, hindi tulad niya, ang kanyang anak at apo ay hindi nakaligtas sa bitag. Kaya naman, ang tanging direktang inapo na natitira sa kanya ay ang kanyang apo sa tuhod mula sa ikatlong henerasyon, Marvick. Madalas na bumibisita ang mga mula sa pangkat ng Hidden Sword sa pangkat ng Cloud Peak dahil kay Alvin. Sabi mo parang may ibinibigay sila sa kanya. Tanong ni Elijah, nakakatanggap lang ng ulat, habang kumikislap ang mga mata, hindi pa umaalis si Alvin sa Cloud Peak Island pagkatapos bumalik mula sa Myriad Phenomena Island, tama ba? Kailan niya nakilala ang pangkat ng Hidden Sword? Hindi naglagay si Elijah ng kahit sinong especially iya sa Cloud Peak Island. Una, hindi ito kailangan at walang gaanong kahalagahan. Pangalawa, at pinakamahalaga, ang paggawa nito ay tiyak na sisire sa ugnayan sa pagitan ng pangkat ng Elijah at ng pangkat ng Cloud Peak. Bilang isang taong tuso, paano niya hindi malalaman kung ano ang dapat o hindi dapat gawin? Narinig lamang ni Elijah ang balitang ito mula sa isang miyembro na nagpapatrolya malapit sa Cloud Peak Island kamakailan lamang. 3,963. Bukod pa rito, ang mga mula sa pangkat ng Hidden Sword na naghanap kay Alvin ay hindi lamang mga ordinaryong miyembro. Medyo naguluhan si Elijah. Si Alvin ay isang binata lamang na sumali sa Pyryang sect kamakailan lamang. Kahit na ang sekta ay lubos na positibo tungkol kay Alvin, hindi ito dahilan para ang pangkat ng Hidden Sword ay makakuha ng pabor kay Alvin. Bulong ni Elijah sa sarili, posible kayang iniisip ni Tio Ye na malaki ang posibilidad na maging isang Advanced Emperor of Gods kung mapasama si Alvin sa top 10 sa pista ng 7 mansyon. Kaya ba siya nagpapadala ng mga bagay kay Alvin? May katuturan naman kung ganito nga. Mukhang optimistiko ang lahat kay Alvin. Gaman ang pakiramdam ni Elijah nang maisip niya ito. Maya-maya, nagpadala siya ng mensahe kay Marvick, isang elder sa pangkat ng Elijah. Nagtanong siya, nagsimula ba ng gulo ang batang iyon kamakailan? Medyo nag-aalala si Elijah na si Marvick, ang kanyang apo sa tuhod, ay maghahanap ng gulo kay Alvin. Nag-aalala rin siya na baka guluhin ni Marvick ang dalawang mula sa Gloria 7 sect. Hindi lumalabas si Marvick nitong mga nakaraang araw, mabilis na tugon ni Marvick. Sige. Nakahinga ng maluwag si Elijah nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang mensahe. Huwag mo siyang hayaang lumabas ng walang kasama. Dapat mo siyang pigilan kung susubukan niyang manggulo kay Alvin at sa dalawang iyon mula sa Gloria 7 sect. Sabihin mo agad sa akin kung ayaw niyang makinig sa iyo. Ako mismo ang bahala sa kanya. Ang tono ng boses ni Elijah ay lalong naging seryoso habang nagsasalita siya. Bago sumagot si Marvick, nagpadala na naman ng isa pang mensahe si Elijah. Hindi lang optimistiko ang sekta tungkol kay Alvin, kundi nakikita rin siya ng pangkat ng Hidden Sword bilang pag-asa nito. Sigurado akong inutusan ni Tio Ye ang kanyang mga tauhan na magpadala ng mga mapagkukunan kay Alvin. Dapat alam mo na ang ibig sabihin nito. Bukod sa sekta at sa pangkat ng Cloud Peak, mayroon ding proteksyon si Alvin ngayon mula sa pangkat ng Hidden Sword. Kahit papaano, bago ang Seven Fists Mansion, hindi nila hahayaang may manggulo kay Alvin. Kung may gagawin si Marvick, maliit ang posibilidad na palayain siya ng sekta para sa akin.
Gayunpaman, alam mong hindi ganoon ang pangkat ng Hidden Sword. Ang taong iyon mula sa pangkat ng sword ay palaging gumagawa ng mga bagay sa kanyang paraan dahil sapat ang kanyang lakas para gawin ito. Tutal, sa Pyryang sect, siya ang may pinakamataas na pagkakataon na maging isang Advanced Emperor of Gods at maging isang Supreme God. Noong una, nalito si Marvick kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Elijah kay Alvin. Gayunpaman, naging seryoso rin ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang paglahok ng pangkat ng Hidden Sword. Seryoso niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, Panginoon. Pangako ko na hindi ko hahayaang magdulot ng anumang gulo si Marvick. Makakaasa ako na ikaw ang mag-aalaga sa kanya," sagot ni Elijah bago tinapos ang usapan. Ang pangkat ni Pingshen ay isa rin sa mga pangkat sa Pyryang sect na may Ascension Elder. Gayunpaman, bukod sa Ascension Elder na iyon, wala silang ibang Emperor of God sa kanilang pangkat. Ito rin ang tanging pangkat sa 7 pangkat na may Ascension Elders na mayroon lamang isang Emperor of Gods. Bagamat ang pangkat ay walang Nirvanic Elder, isang panimulang emperador ng mga Diyos, mayroon silang Transcendence Elder na isang advanced na Panginoon ng mga Diyos na malapit ng makalusot at maging isang panimulang Panginoon ng mga Diyos. Ang Transcendence Elder na ito ay malawak ding kinilala sa sekta bilang ang pinakapangakong tao na magiging susunod na panimulang emperador ng mga Diyos. Ang kanyang pangalan ay Hagen, at siya rin ang ampon na anak ni Pingshen, ang Ascension Elder sa pangkat ni Pingshen. Bagamat ampon si Hagen, si Pingshen, na hindi kailanman nag-asawa o nagkaroon ng mga anak, ay tinatrato si Hagen na parang kanyang tunay na anak at itinuro ang lahat kay Hagen ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa lakas at katayuan ni Hagen, siya ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa pangkat ni Pingshen. Sa isang patio sa isang tahimik na lambak, isang matangkad at gwapong binata ang nakatayo ng tuwid sa harap ng isang pavilion habang magalang niyang binabati ang malungkot at nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaupo sa pavilion. Pagbati, Panginoon. Nabalitaan kong hinahanap mo ako. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may katamtamang pangangatawan. Karaniwan lang ang kanyang anyo, ngunit mukhang matapang. Mayroon din siyang pares ng matatalim na mata. Siya ay walang iba kundi si Hagen, ang pinakamalakas na Transcendence Elder sa Pyryang sect at ang ampon na anak ni Pingshen, ang pinuno ng pangkat ni Pingshen. Tumingin si Hagen sa binata at mahinahong nagtanong, "Siguro narinig mo na si Alvin, ang disipulo mula sa Flying Dragon sect, ay sumali na sa sekta, tama ba?" Nang marinig ang tanong ng kanyang Panginoon, bahagyang nagulat ang binata. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, "Oo, nabalitaan ko na." Muling sinabi ni Hagen, "Nabalitaan kong nagkaroon ng ilang alitan si Alvin sa 10,000 Devil Sect. Marami sa mga nakatatanda ninyo ang namatay dahil sa kanya, at nabalitaan kong namatay rin ang 2 nakababata na itinuturing ninyong magkapatid, sina Pojen at Kilian." Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya sa binata at nagtanong, "Iniisip mo ba ang paghihiganti sa kanila?" Nagbago ang ekspresyon ng binata nang marinig ito. Pagkatapos, nanginig ang kanyang katawan habang mabilis siyang yumuko at yumuko bago sinabing, "Hindi. Wala akong iniisip na ganoon. Kahit na ganyan ang iniisip mo, wala kang laban sa kanya, walang pakialam," na sabi ni Hagen. Ang binata ay walang iba kundi si Ender, ang anak ng pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo. Nang marinig niya ang mga salita ng kanyang Panginoon, mapait siyang napangiti. Oo nga. Kahit na gusto ni Ender na maghiganti para sa kanyang mga nakatatanda at mabubuting kaibigan, na itinuturing niyang mga kapatid, alam niyang kahit na may pagkakataon siyang gawin iyon, wala siyang lakas para samantalahin ito. Wala siyang laban kay Alvin. Nagtanong si Hagen, "Kumusta ang iyong cultivation kamakailan? Gaano ka nakalayo sa pagiging isang intermediate Lord of Gods?" Sumagot si Ender, "Wala akong kakayahan. Wala pang 1/5 ang layo ko roon." "Napakabagal mo naman," sabi ni Hagen habang umiiling. Nanatiling tahimik lamang si Ender nang marinig ang mga salitang ito. Patuloy na sinabi ni Hagen ng dahan-dahan, "Sa simula, hindi ko inaasahan na mapapabilang ka sa pista ng 7 mansyon. Tutal, hindi ka naman sapat na malakas. Sa mga prodigy na lalahok sa pista ng 7 mansyon, isa ka sa pinakamahina. Tutal, ang pinakamalakas ay pawang mga intermediate Lords of Gods.
Muling yumuko si Ender at sinabing, napahiya ka, Panginoon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging walang silbi. Umiling si Hadjen at sinabing, ang katotohanang tinanggap kita bilang aking disipulo ay nangangahulugan na ikaw ay may talento. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa lubusang naipakita ang iyong talento ay dahil sa iyong limitadong mga mapagkukunan ng cultivation noon. Hindi ba't lumago ng husto ang iyong lakas nang sumali ka sa Pure Yang sect? Kung tungkol naman kay Alvin, hindi mo na kailangang ikumpara ang iyong sarili sa kanya. Batay sa mga narinig ko tungkol sa kanya, sigurado akong napakaswerte niya at nagkaroon ng maraming hindi inaasahang engkwentro. Kung hindi, imposibleng makamit niya ang ganito kalaki sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos, naging matalim ang tingin ni Hadjen habang patuloy niyang sinasabi, bagamat matutulungan kitang maging isang intermediate Lord of Gods at mapabuti ang iyong pag-unawa sa batas bago ang pista ng 7 mansyon, hindi ako sigurado kung makakaligtas ka sa isang pagsubok sa antas na iyon. Alam mo ba kung paano namatay ang iyong mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae? Nang marinig ni Ender ang mga unang salita ni Hadjen, itinaas niya ang kanyang ulo, at bahagyang nagningning ang kanyang mga mata. Habang patuloy na nagsasalita si Hadjen, bahagyang sumimangot ang kanyang mukha. Nang sa wakas ay marinig niya ang huling bahagi ng mga salita ni Hadjen, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinanong niya, ang aking mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae. Namatay ba sila noong pagsubok na nabanggit mo, Panginoon? Noon pa man ay iniisip na ni Ender na napakaswerte niya dahil nakapasok siya sa Pure Yang sect at natanggap bilang disipulo ni Hadjen, isang Transcendence Elder. Bagamat hindi isang Nirvanic Elder at Emperor of Gods si Hadjen, malapit na siyang maging isang simpleng Emperor of Gods. Matapos siyang maging disipulo ni Hadjen, nalaman niya na mayroon pala siyang ilang nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae, ngunit lahat sila ay patay na. Kakwa, lahat sila ay namatay noong sila ay mga simpleng Lord of Gods. Tungkol naman sa mga dahilan ng kanilang pagkamatay, iba-iba ang opinyon sa pangkat, at walang sino man ang may tiyak na sagot. Tumango si Hadjen at sinabing may dismayadong ekspresyon sa mukha, natuklasan ko ang lugar na iyon noong mga unang taon. Bukas ito para sa mga nasa at mas mababa sa antas ng isang intermediate Lord of Gods. Kalaunan, naubos ang enerhiya sa lugar na iyon at hindi na kayang tumanggap ng mga intermediate Lord of Gods. Simula noon, tanging ang mga nasa o mas mababa sa antas ng isang rudimentary Lord of Gods lamang ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Sa lugar na iyon, mas mahina ka, mas mapanganib ito. Lahat ng iyong mga senior ay namatay sa lugar na iyon. Isa sa kanila ay muntik ng magtagumpay, ngunit namatay siya ng isang hakbang na lamang ang layo niya sa tagumpay. Makikita ang panghihinayang at sakit sa mga mata ni Hadjen nang magsalita ito. Tutal, mga disipulo niya naman sila. Sulit ba? Tanong ni Ender sa mahinang boses. Sulit pa ba na isugal ang buhay mo para pumunta sa isang mapanganib na lugar kahit na may hindi inaasahang engkwentro? Sulit ba ito? Tumingin si Hadjen kay Ender ng malalim habang sinasabing kung sulit ba ito o hindi ay nakasalalay sa individual. Lahat ng iyong mga nakatatandang kapatid ay kusang pumasok sa lugar na iyon. Bagamat gusto kong magtagumpay ang aking mga disipulo, ayaw kong mamatay sila. Kung noon pa man, hindi ko na ito babanggitin sa iyo. Iyon ay dahil matapos itong pag-aralan ng may matinding kahirapan, natuklasan ko na halos imposibleng mabuhay maliban kung ang isang tao ay may malakas na kalooban at handang harapin ang kamatayan. Gayunpaman, napagpasyahan kong sabihin sa iyo ang tungkol dito pagkatapos kong malaman ang tungkol sa iyong usapin kay Alvin. Kung walang alitan sa pagitan mo at ni Alvin, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa lugar na iyon. Masyado itong mapanganib. Gayunpaman, kung ang binhi ng puot ay naitanim na sa iyong puso, marahil, maaari nitong palakasin ang iyong kalooban ng sapat upang magkaroon ka ng pagkakataong mabuhay sa lugar na iyon at magtagumpay. Nag-iba ang emosyon ni Ender nang marinig ang mga sinabi ni Hadjen. Pagkatapos, nagtanong siya sa mahinang boses, Guro, ang lugar na iyan ay makakatulong lamang sa akin na mapataas ang aking cultivation base at mapabuti ang aking pag-unawa sa batas. Sa palagay ni Ender, sandali na lang bago tumaas ang kanyang cultivation base at umunlad ang kanyang pag-unawa sa batas.
Wala siyang pakialam kung mas maaga o mas huli siyang naging Intermediate Lord of Gods. Kahit na maging Intermediate Lord of Gods siya, maaaring hindi pa rin siya mas malakas kaysa kay Alvin. Bukod dito, mas mataas din ang talento at kakayahan sa pag-unawa ni Alvin kaysa sa kanya. Alam niyang mahihirapan siyang mahabol si Alvin. Kung dahil lang sa mga bagay na iyon, hindi ko hahayaang makapasok ang napakaraming disipulo ko sa lugar na iyon, umiling si Hajen at sinabing, bagamat namatay doon ang mga nakatatandang kapatid mo at nakatatandang kapatid, nagawa pa rin nila akong padalhan ng mga mensahe bago sila namatay. Sa 6 sa kanila, 4 sa kanila ang nakatuklas na tila tumaas ang kanilang potensyal at talento. Tumaas din ang kanilang bilis ng paglilinang at unawa. Sayang, lahat sila ay namatay doon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, bumantong hininga ng malalim si Hajen. 3,964. Guro, anong klaseng lugar nga ba ito? Tuwang-tuwa si Ender, ngunit nalilito rin siya. Mahirap para sa kanya na isipin na may ganitong lugar pala. Bukod sa pagpapabuti ng mga batas at cultivation base ng isang tao, maaari rin ba nitong mapabuti ang talento at kakayahan sa pag-unawa? Tumingin si Hajen kay Ender nang may malalim na tingin at nagtanong, sa tingin mo ba ay parang milagro rin ito? Oo. Tumanggaw si Ender. Nahirapan talaga siyang paniwalaan na mayroong ganitong mahimalang lugar. Tutal, kahit ang mga kataas-taasang Diyos ay maaaring walang kakayahang mapabuti ang talento at kakayahan sa pag-unawa ng ibang tao, lalo na ang mga emperador ng mga Diyos. Marahil, ang isang kataas-taasang Diyos ay may kakayahang lumikha ng isang mahiwagang lugar kung mayroon siyang espesyal na kayamanan. Umiling si Hajen at sinabing, noong una, hindi ko rin ito kapanipaniwala. Gayunpaman, sa pamamagitan ng iyong mga senior at mga eksperimentong isinagawa nila, nakumpirma ko ito. Sa paglipas ng mga taon, nakahanap ako ng mga sinaunang libro tungkol dito. Ang lugar na iyon ay may kasaysayan na mula pa noong 100,000 taon na ang nakalilipas, 200,000 taon na ang nakalilipas, at maging milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Sino ang mag-aakala na mas maaga pa ito kaysa doon? Ilang taon na ang nakalilipas, nakakuha ako ng isang sirang sinaunang talaan. Ang ilan sa mga nilalaman nito ay nawala, ngunit ang aking nabasa ay nagpahinala sa akin na ang lugar ay. Bumilis ang paghinga ni Hajen nang magsalita siya tungkol dito. Ang lugar ba? Tanong ni Ender na may pagtataka. Lumalakas ang kanyang pananabik habang papalapit siya ng papalapit sa isiniwalat na pangyayari. Tumingin si Hajen kay Ender bago niya inihagis ang isang formation compass. Pagkatapos noon, ilang mga pormasayon na naghihiwalay at nagpapawalang bisa ng ingay ang lumitaw sa kanilang paligid. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ender nang makita niya ang mga formasayon. Alam niyang kailangang maging lubos na kumpidensyal ang bagay na ito para maitayo ng kanyang Panginoon ang mga formasayon. Nasa isla ng Pingshen ang mga ito. Ang lugar na ito ay teritoryo ng ampon na ama ng kanyang Panginoon. Ang mga miyembro rito ay mga senior at junior ng kanyang Panginoon. Ang katotohanang napakaingat ng kanyang Panginoon sa sarili nitong teritoryo ay nagpapakita kung gaano kalubha ang bagay na ito. Matapos ay latag ang mga pormasayon, malinaw na sinabi ni Hajen, sa palagay ko ay isang kataas-taasang banal na mansyon ang lugar na ito. Nabigla si Ender sa 4 na salitang ito. Alam niya ang tungkol sa mga Supreme Powerhouse. Alam din niya ang tungkol sa mga Prime Divine Artifact, na na-upgrade mula sa mga prominenteng Divine Artifact matapos itong pakainin ng mga aura ng mga Supreme Powerhouse sa loob ng maraming taon. May mga bali-balita rin na ang isang prominenteng Divine Artifact ay kailangang magtaglay ng kaluluwa ng isang artifact bago ito maging isang Prime Divine Artifact. Gayunpaman, ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Supreme Divine Mansion. Kahit noon, mayroon pa rin siyang malakas na pakiramdam na may kaugnayan ito sa mga Supreme Powerhouse. Huminga ng malalim si Ender bago nagtanong, Guro, may kinalaman ba ang Supreme Divine Mansion sa isang Supreme Powerhouse? Kung ang lugar na iyon ay nilikha ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao, walang duda na ito ay magiging pambihira. Magiging makatuwiran kung paano mapapaunlad ng lugar na iyon ang talento at kasanayan sa pag-unawa ng isang tao.
Ang mga Supreme Powerhouse ang pinakamakapangyarihang nilalang, lalo na ang mahigit 12 Supreme Powerhouse na kumokontrol sa Realms of Gods. Dahil ang Realms of Gods ay parang maliliit na mundo na nilikha ng mga Supreme Powerhouse, makatuwiran na ang Realms of Gods ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng mga Supreme Powerhouse na lumikha sa kanila. Dahan daw ang sumagot si Hajen, oo. Ang lugar ay hindi isang lugar, kundi isang artifact. Ito ay isang artifact na ginawa ng mga Supreme Powerhouse gamit ang lahat ng uri ng bihirang kayamanan. Hindi ito isang offensiba o depensibong sandata, at nagsisilbi lamang itong linangin ang nakababatang henerasyon. Dahil sa epekto nito na maaaring magpataas ng talento at kasanayan sa pag-unawa, may kakayahan itong baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ang mga Supreme Divine Mansion ay karaniwang ginagawa ng mga Supreme Powerhouse para sa kanilang mga inapo. Halos hindi mapigilan ni Ender ang kanyang pananabik, at bumilis ang kanyang paghinga. Nagtanong siya, Guro, kung ang mga kataas-taasang lugar ang lumikha ng mga lugar na iyon para sa kanilang mga inapo, bakit napakapanganib ng mga ito? Hindi makatuwiran. Sa palagay ni Ender, hindi niya sana iniwan ang ganitong mapanganib na lugar sa kanyang mga inapo kung isa siyang makapangyarihang tao. Napakalaki ng panganib ng lugar na iyon kaya't doon namatay ang lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Bahagyang may bahid ng pagsang-ayon at kagalakan ang makikita sa mukha ni Hajen nang marinig niya ang tanong ni Ender. Aniya, dahil naiisip mo ito, nangangahulugan ito na hindi ka nabubulag ng tukso at nananatili ka pa rin sa iyong sentido komon. Tama ka. Ang isang Supreme Powerhouse na lumikha ng Supreme Divine Mansion para sa kanyang mga inapo ay tiyak na hindi mag-iiwan ng ganoong mapanganib na lugar sa kanyang mga inapo. Gayunpaman, pagkatapos lumikha ng Supreme Divine Mansion, lahat ng Supreme Powerhouse ay maglalagay ng restriction dito. Ang pagkamatay ng lumikha ang mag-uudyok sa restriction. Ito ay upang matiyak na hindi magagawang nakawin ng ibang Supreme Powerhouse ang Supreme Divine Mansion. Tulad ng alam mo, kapag namatay ang isang Supreme Powerhouse, mamamatay din ang kanyang mga inapo. Kaya naman, ang restriction ay hindi makakaapekto sa mga inapo. Tumigil sandali si Hajen bago nagpatuloy sa pagsasalita, kaya naman, ang mga Supreme Divine Mansion na may mga pinagbabawalan ay parang isang bitag ng kamatayan. Ang lugar na natagpuan ko ay ganoong lugar. Ang paghihigpit nito ay pinagbabawalan na, at ang enerhiya nito ay patuloy na nauubos. Bagamat nakamamatay ang lugar na iyon, hanggat may sapat na determinasyon ang isang tao at kayang tiisin ang sakit at pagdurusa, aanihin niya ang mga benepisyo. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang mga taong may ganitong katangian. Kung tungkol sa mga inapo ng ibang Supreme Powerhouse, tiyak na hindi sila papayagan ng mga Supreme Powerhouse na sumugal ng ganito kalaki. Mas makatuwiran para sa kanila na lumikha ng sarili nilang Supreme Divine Mansion para sa kanilang mga inapo. Kapag ang isang Supreme Powerhouse ay nakapatay ng isa pang Supreme Powerhouse, itatapon niya ang Supreme Divine Mansion kung may paghihigpit dito dahil wala itong silbi. Pinaghihinalaan ko na ang Supreme Powerhouse na kumokontrol sa ating Profound Energy Land ang naglagay ng Supreme Divine Mansion dito. Malamang na natagpuan niya ito at nagpas siyang ilagay ito rito. Malamang naisip niya na maganda kung makikinabang ang mga tao rito, at wala rin siyang pakialam kung mamatay ang mga tao rito dahil dito. Tutal, hindi ang mga direktang inapo niya ang nanganganib sa kanilang buhay. Malaki ang panganib, pero malaki rin ang gantimpala. Nakakalungkot talaga na hindi nakaligtas ang mga senior mo sa huli, buntong hininga ni Hajen, hindi madaling pandayin ang mga Supreme Divine Mansion. Ang halaga ng mga ito ay higit na nakahihigit sa mga kilalang divine artifact na may mga kaluluwa ng artifact. Ang Supreme Divine Mansion na natagpuan ko ay nasa estado na ng pagbaba. Ang enerhiya nito ay naubos na ng husto kaya't ang mga nasa o mas mababa sa antas ng isang simpleng Lord of Gods lamang ang kaya nitong magkasya. Batay sa aking nalalaman, ang isang bagong panday na Supreme Divine Mansion ay dapat na kayang tumanggap ng mga nasa o mas mababa sa antas ng isang Emperor of Gods. Mas naunawaan ni Ender ang kataas-taasang banal na mansyon matapos makinig kay Hajen. Alam niyang nakamamatay ang kataas-taasang banal na mansyon, ngunit hindi maiisip ang gantimpala kung makakaligtas siya. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko.
Tungkol naman sa kung ano ang gusto mong gawin dito, iiwan ko na lang sa iyo. Gayunpaman, kahit na magdesisyon kang huwag pumunta sa lugar na iyon, umaasa akong hindi mo ito ipahahayag sa iba, sabi ni Hadrian. Naging matalim ang tingin niya nang matapos niya ang kanyang mga sasabihin. Bukod doon, kung magdesisyon kang pumasok, kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung sapat na ba ang iyong kagustuhan. Handa ka na ba talagang mamatay? Ganoon ka na ba talaga kadesperado? Dagdag ni Hadrian. Naging seryoso ang kanyang boses. Natahimik si Ender nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon. Maaari ka nang umalis, buntong hininga ni Hadrian, sa katunayan, mas gugustuhin ko pang huwag pumunta ang aking mga disipulo sa ganoong lugar. Nasa ganitong kalagayan na ito ng pagbagsak. Sa loob ng ilang taon, marahil, hindi na nito kayang tumanggap ng mga simpleng Panginoon ng mga Diyos. Hindi magtatagal at tuluyan na itong magugunaw. Bagamat bumubulong lamang si Hadrian sa kanyang sarili, narinig ni Ender ang kanyang mga sinabi. Sa wakas, sinabi ni Ender, magpapaalam muna ako. Kahit na umalis na si Ender, hindi pa rin siya nakakakalma ng matagal. Tutal, ang lugar na iyon ay isang Supreme Divine Mansion, isang artifact na ginawa ng isang Supreme Powerhouse na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Gayunpaman, nang maisip niya ang posibilidad ng pagkamatay at ang kanyang mga senior na namatay doon, nayanig ang kanyang puso. Bagamat gusto niyang ipaghiganti ang kanyang dalawang mabubuting kaibigan at ang mga elder mula sa 10,000 Devil Sect, hindi siya handang isugol ang kanyang buhay para gawin ito. Habang naglalakbay pabalik si Ender mula sa cultivation ground ng kanyang amo patungo sa kanyang cultivation ground, naisip niya sa sarili, natatakot ako na hindi ko handang isugal ang aking buhay para patayin si Alvin para lang makaganti sa kanila. Susuko na ba talaga ako dahil sa aking kaduwagan? Pagkaalis ni Ender, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hadrian. Bulong niya sa sarili, siguro, kaya kong subukan ulit. Sa huling pagkakataon. Susubukan ko ulit. Bagamat hindi kasing taas ng mga nauna ang talento at kakayahan sa pag-unawa ng disipulong ito, mas malakas ang kanyang katatagan. Kaya lang ang puot sa kanyang puso ay hindi sapat. 3,965. Ang Pure Yang Sect ay parang isang lupain ng pagpapala para kay Alvin. Simula nang dumating siya rito, ang kanyang cultivation ay lubos na umunlad. Bagamat malaki ang naitulong ng Pure Yang Sect sa kanyang pag-unlad, ang limit divine pills na kanyang pinino ay gumanap din ng mahalagang papel. Matapos makakuha ng ilang bihirang medicinal herbs mula sa Pure Yang Sect, na hindi nakuha ng Flying Dragon Sect dati, nagawa niyang pinino ang mas bihirang mga divine pills. Bukod sa mga cultivation resources na ibinigay ng Pure Yang Sect at mga divine pills na kanyang pinino, ang Cloud Peak faction ay hindi rin nag-aksaya ng panahon sa pagtulong sa kanya. Dahil dito, patuloy siyang umuunlad. Sabi ni Elder Zin, basta't maging Intermediate Lord of Gods ako sa loob ng 20 taon, makakasali ako sa 5 nangungunang puwersa ng Eastern Ridge Manseons Trading Conference. Kung pagbabatayan ang bilis ng aking pag-unlad ngayon, dapat ay kaya kong malampasan ang mga ito ng ilang taon ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Bukod sa paglilinang, paminsan-minsan ay umaalis si Alvin sa kanyang silid upang magpahinga. Binabago rin niya ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpino ng mga divine pills, pag-unawa sa batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity, o panunood ng mga recording ng labanan ng mga powerhouse na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Kaya naman, ang kanyang batas ng kalawakan ay bumuti ng husto kaya't nalampasan na nito ang pristine Void Elders at kapantay na ng mga ordinaryong Spirit Void Elders sa Pure Yang Sect. Gayunpaman, alam niyang malayo pa rin ito sa mga pambihirang Spirit Void Elders tulad nina Wilmar Chin o Boyet. Pinagkalooban si Alvin ng access sa mga kamara ng batas ng Pure Yang Sect, ngunit natuklasan niya na hindi ito gaanong nakatulong sa kanya. Ang mga kamara ng batas dito ay kapareho ng antas ng mga nasa Flying Dragon Sect. Ito ay dahil lamang sa mas mayaman sila sa Heaven and Earth Spirit Energy. Kung tutuusin, bilang isa sa nangungunang 5 pinakamalakas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion, natural na mas maraming banal na bato at banal na kristal ang Pure Yang Sect kumpara sa Flying Dragon Sect.
Hindi naging kapaki-pakinabang ang mga silid ng batas sa pagpapabuti ng kanyang batas ng kalawakan, ngunit lubos itong naging kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa kanyang iba pang mga batas. Gayunpaman, alam niyang hindi siya kukwestiyonin ng Pyongyang sect kung mananatili siya sa silid ng mga batas at iintindihin ang batas ng kawakan, ngunit kung gugugol siya ng masyadong maraming oras sa pag-intindi ng iba pang mga batas, tiyak na may sasabihin ang sekta. Hindi ito nakakagulat dahil binigyan siya ng sekta ng lahat ng mga pribilehiyong ito dahil lamang sa mataas ang kanilang pag-asa na mapabilang siya sa top 10 sa pista ng 7 mansyon. Ang kanyang batas ng kalawakan ay natural na makapagpapalakas ng kanyang lakas ng malaki hindi tulad ng ibang mga batas. Tutal, hindi siya gumugol ng maraming oras sa pag-intindi sa mga ito kumpara sa mga batas ng kalawakan. Siya ay lubos na may kamalayan sa sarili kaya hindi niya sinamantala ang kanyang pribilehiyo na maunawaan ang iba pang mga batas sa silid ng mga batas. Sigurado akong magkakaroon ng opinyon ang ilang miyembro ng sekta kung hahayaan kong maunawaan ng aking mga doppelganger ang iba pang mga batas sa Kamara ng mga Batas. Sa anumang kaso, walang sino man ang mangangahas na magbigay ng opinyon kung mapabilang ako sa nangungunang 10 ranggo sa pista ng 7 mansyon. Si Alvin ay hindi isang taong may pakialam sa opinyon ng iba tungkol sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang magdulot ng gulo sa pangkat ng Cloud Peak dahil mayroon siyang magandang relasyon kay Pong, na anak din ni Stuart Zin, ang pinuno ng pangkat ng Cloud Peak. Sa isang kisap mata lamang, 5 mapayapang taon na ang lumipas. Masigasig pa rin si Alvin sa paglilinang. Bihira niyang iwanan ang kanyang cultivation ground, kahit para pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills dahil sapat na ang napino niya sa mga ito para tumagal siya hanggang sa maging isang Intermediate Lord of Gods. Ang pangkat ni Ping Shen. Ang paksayon ni Ping Shen ay siya ring paksayon na sinalihan ni Ender, ang anak ng pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo, matapos sumali sa Pyongyang sekta. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan na nakasuot ng mahabang berdeng damit ang lumipad sa kalangitan sa ibabaw ng isla ng Ping Shen. Bagamat napaka-ordinaryo lamang ng kanyang anyo, mayroon siyang pares ng masigla at matatag na mga mata. Nang lumipad ang isang matandang lalaki, yumuko siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang at sumigaw, pagbati, nakatatandang tiyuhin. Little Yovan. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang ng may ngiti bago siya lumipad palayo. Ang matandang lalaki ay isang elder na nagpapatrolya sa lugar. Base sa paraan ng pakikipag-usap niya sa lalaking nasa katanghaliang gulang, malinaw na mas mababa ang seniority niya kahit mukhang sapat na ang edad niya para maging ama ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagpapatuloy pa rin ang digmaang imperial sa pagitan ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect, at tensyonado pa rin ang kapaligiran. Ang pag-alis ni Alvin ay hindi gaanong nakaapekto sa pagganap ng Flying Dragon Sect noong digmaang imperial. Gayunpaman, dahil malawak siyang kinikilala bilang isang mahiwagang nilalang, ang kanyang pag-alis sa Pyongyang sect ay natural na nagdulot ng malaking kaguluhan. Kung tutuusin, hindi pa nangyari sa Flying Dragon Sect na ang isang Emperor of Gods ay personal na mag-recruit at mag-escort ng isang tao sa Pyongyang sect. Malapit sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa pangkat ng Ping Shen ng Pyongyang sect ay lumitaw malapit sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Isang bahagyang ngiti ang makita sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang ari-arian ng Flying Dragon Sect. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala siya sa paningin. Tila hindi ang Flying Dragon Sect ang kanyang patutunguhan, at dumadaan lamang siya. Batay sa direksyon na kanyang nilisan, tila patungo siya sa 10,000 Devil Sect. Swoosh! Di nagtagal, sa di kalayuan mula sa Flying Dragon Sect, isang lumilipad na barko ang lumipad pataas sa himpapawid at naglayag patungo sa direksyon ng 10,000 Devil Sect sa katamtamang bilis. Sa oras na ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa lumilipad na barko. Mayroong hindi bababa sa 20 floating image pearls na lumulutang sa harap niya sa sandaling ito. Pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan sa mga perlas, at ang mga recording ay nagsimulang tumugtog ng sabay-sabay. Lahat ng mga recording ay may iisang pagkakatulad. Lahat sila ay nagtatampok ng iisang matangkad at matipunong lalaking nakikipaglaban. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang lalaki sa isang sulyap lamang.
Ito ay walang iba kundi si Enchong, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect. Siya ay isang advanced Lord of Gods na maihahambing sa mga Golden Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Siya rin ang pinakabatang advanced Lord of Gods sa Flying Dragon Sect. Kahit na wala ang Imperial War, malaki pa rin ang tsansa niya maging isang Emperor of Gods. Sa pamamagitan ng mga recording, madaling makikita na naunawaan ni Enchong ang batas ng metal. Kapag umatake siya, magkakaroon ng mga kislap ng gininto ang liwanag. Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang umiiling at bumulong ng malalim, medyo mahirap para sa akin na gayahin siya dahil hindi ko ang batas ng metal ang aking galing. Pagkatapos, biglang kumislap ang kanyang mga mata na parang may naalala lang siya. Muntik ko nang makalimutan. Si Landon, ang pinuno ng sekta ng 10,000 Devil Sect ay isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos, at ang iba ay mas mahina pa. Kahit na hindi ako eksperto sa batas ng metal, walang makakaramdam ng anuman. Hanggat walang kapintasan ang aking anyo, walang makakaalam. Hindi nila matutuklasan ang anumang mali kapag pinatugtog nila ang recording dahil hindi nila mararamdaman ang aking banal na kamalayan sa pamamagitan ng recording. Pagkalipas ng 3 araw, isang figure ang tahimik na pumasok sa lupain ng 10,000 Devil Sect at lumitaw sa cultivation ground ni Landon. Pagkatapos nito, pinatay niya si Landon ng harapan ng mga matataas na opisyal ng 10,000 Devil Sect. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya walang sino man ang nakareact sa oras, lalo na ang pag-imbestiga sa kabilang panig gamit ang kanilang divine consciousness. Kalaunan, isa sa mga matataas na opisyal ang nakakita ng isang floating image pearl malapit sa bangkay ni Landon. Mabuti na lang at naglalaman ito ng tala ng pagpatay kay Landon. Ipinakita rin ito na ang mamamatay tao ay isang matangkad at matipunong figure na nakasuot ng itim na damit na nakatago ang mukha. Pinatay niya si Landon sa 2 galaw lamang, at nang umatake siya, ang kanyang banal na enerhiya ay gininto ang parang araw, na nagpapahiwatig na tinatakan niya ito ng batas ng metal. Napakadaling napatay ang pinuno ng sekta. Ang mamamatay tao ay dapat na isang advanced na Panginoon ng mga Diyos kahit papaano. Sa palagay ko ay hindi kayang gawin ito ng isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Dapat ba nating ipaalam kay Ender ang bagay na ito? Hindi dapat. Malapit na ang pista ng 7 mansyon, at siya ang kakatawan sa purong yang sect. Hindi natin maaapektuhan ang kanyang cultivation. Bukod doon, malamang na nasa closed door cultivation siya kaya hindi rin niya matatanggap ang ating mensahe. Sa anumang kaso, nasa kanya ang soul pearl ng pinuno ng sect. Kapag natuklasan niyang nabasag na ito, tiyak na babalik siya. Bagamat sinubukan ng matataas na opisyal ng 10,000 Devil Sect na pigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Landon, hindi nagtagal at kumalat din ito sa buong sekta, na nagdulot ng malawakang takot. Noong nakaraan, nang patayin ng Flying Dragon Sect ang isang grupo ng matataas na opisyal, ang mga miyembro ay nayanig at hindi na nakakaramdam ng ligtas. Ngayong namatay na ang pinuno ng kanilang sekta, marami sa kanila ang tumalikod sa sekta dahil sa pangamba para sa kanilang kaligtasan. Habang nagkakaroon ng kaguluhan sa 10,000 Devil Sect, isang lumilipad na barko ang lumipad pabalik sa Pure Yang Sect na kasing bilis ng isang maunlad na Lord of Gods. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa isla ng Pingshen, si Ender, nakakagising lang mula sa kanyang cultivation, ay umiinom ng isang divine pill mula sa kanyang spatial ring nang masulyapan niya ang isang nabasag na soul pearl. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, namutla ang kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang sumigaw siya ng malungkot, "Ama! Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."